Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Mga kababalaghan na tunay na nangyari. True to Life Stories number 2. Si Mirailis, ang prinsesang duwendeng pula. Taon na rin ang nagdaan ng maganap ito. Nakatira pa kami noon sa gilid ng kanal. Doon kami pinagpatayo ng bahay ng ninong namin sa kasal na si Manong Binancio. Dito rin naipanganak ang bunso namin. Isang araw na mag-aalas 11, basta naisip ko lang na sabihin na, alam nyo, naniniwala ako na nandito lang kayo sa tabi-tabi. Tinutukoy ko ang mga duwende. Sana naman makita ko kayo. Kung kailan nyo gustong magpakita, okay lang sa akin. Mga bandang alas 12, habang nag-iimis ako ng mga pinagkainan ng mga trabahador sa construction, may malakas na hangin na humampas sa mukha ko. At doon ako natulala. Nagulat. Natampad sa harap ko sa ibabong ng lababo ang isang maliit na nilalang. Mga 2 dangkal ang taas. Napakaganda niya. Kulay ginto ang buhok. Ang sabi niya, "O ngayon, naniniwala ka na?" Sa totoo lang, matagal na akong naniniwala sa kanila. Dahil na rin 3 taon pa lang ako noon, nakakalaro ko na sila. Kaya hindi ko na ikinagulat na makita ko si Mirailis. Napakabait niya. Noon, wala pa itong asawa. At hilig niya na mamasyal sa hating gabi. Ikinalugod ko na makasalamuha ko sila. Sa Malaon, napag-alaman ko na colony sila. Mga 6 na milyon sila at ama ni Mirailis ang hari nila, si Haring Dominador. Siguro mga kinder 1 ang panganay namin na si Rose. Isang araw, sumilip ako sa bintana ng eskwelahan nila. At laking gulat ko. Kasi mga higit sa 5 ang mga duwending pula ang kasama ni Rose sa silid-aralan nila at tinuturuan siya ng mga ito ng tamang sagot. Ang sabi ko, ang galing ah. Hindi ko naman sinita o pinagbawalan si Rose na makipagkaibigan siya kina Prinsesa Mirailis. Paborito siya ni Prinsipe LP dahil sa pagkabulol ni Rose na magsalita. Ang itlog hando, ang layo nepo. Ang nakakagulat din, nakakapagsulat ng dikit-dikit, kinder 1 pa lang nga siya. At naisulat niya sa karton ng sigarilyo ang halos lahat ng mga pangalan nila. Minsan, sinabihan ako ni Haring Dominador na ibigay ko sa kanya si Rose. At ang kapalit ay ang napakalaking kayamanan. Sabi ko, Lolong Hari, si Rose po ang kayamanan ko. Hindi ko naman ipagkakait si Rose sa inyo, basta huwag mo lang siyang hingin sa akin. Pagsubok lang pala yun sa akin. At nagpatuloy ang buhay namin ng payapa at may pagmamahalan.